2017 Super Radio DZBB Special Coverage. Super Radio! Asian spirits soar above all frailties and boundaries. Papalapit na ng papalapit. Soar again. Naaamoy na natin ang ASEAN. Next week na, next week. Ito na. Yung sa linggo magdadating na, ha? Oo. Umpisa na yun. Magkasabado pa lang yung mga, biyernes. Bukas pa lang. Ngayon pa lang nga yata, may mga advance party na yung mga yun. Spirits soar to Magdadating na lang yung mga gatmabi. victories. Gatmabi. Ano yun? Ano yung Gatmabi? Mabigat. Tyranny of ignorance. Release Ikaw naman, oh. us, release Sorry. us from the shackles of intolerance. O, tira, hoy. Pito sa kabuuang 21 leader ng iba't ibang bansa na dadalo sa ASEAN Summit ang nakatakdang dumating sa bansa sa darating na araw hunang linggo, Sunday, ika-12 ng Nobyembre. Kabilang narito sina US President Donald Trump, tantararan, Chinese Premier Li Keqiang, Japanese Prime Minister Shinzo Abe, South Korean President Moon Jae-in, India President Ram Nath Kovind, Brunei Sultan Hassanal Bolkiah, Sino ka mo? si India President Ram Nath Kovind, Brunei Sultan Hassanal Bolkiah, at si Singapore President Halima Yaob. Asian spirits soar. Tira. Yun lang. Meron ba? Sa Sunday pa lang yun. Spirits soar. Ito po yung 10 leader. Mga leader ng 10 bansang bumubuo po ng Association of Southeast Asian Nations. Lahat dadalo, mga kapuso. Gatmabi. Transform Pitmalu. things to feed, still to bear. Hasanal Bolkiah. We rose, Sultan Brunei Darussalam. for the world. Transform us Hun Sen, Prime Minister Cambodia. and we rose, most precious. Joko Widodo, Presidente Indonesia. Selamat datang. Bunhang Borachit, President Laos. Najib Razak, Prime Minister Malaysia. Selamat datang. Asian spirits soar above all. Aung San Suu Kyi, de facto leader Myanmar. War against war's mist and misery. Lee Hsien Loong, Is war's Prime Minister Singapore. Asian spirits soar to greater heights. Prayut Chaon-cha, Prime Minister Thailand Sawadikap. From the tyranny of ignorance, release Tran Dai Quang, President Vietnam. help us and help us divide Rodrigo Roa Duterte, President, host country, Republic of the Philippines. Asian spirits soar above all frailties and boundaries. ASEAN 2017 Special Coverage. Greater heights and victories. Asian spirit lead us to justice and the common good transform. Sa wikang Ingles, all systems go na po. Handang-handa na ang lahat sa gaganaping ASEAN Summit planchado sa na. susunod na linggo na po. Ayon sa tagapagsalita ng Pangulo Harry Roque, nakakasa na rin ang seguridad para sa 21 po yan. Kasama yung mga tinatawag na heads of state ng mga partner ng ASEAN na dadalo sa ASEAN Summit. Idinagdapan ni Roque na ang tinatawag na coverage para sa mga local at international media ay nakahanda na rin para sa Malacanang makasaysayan ang pag-host ng bansa sa ASEAN Summit dahil nataon yan sa ika-50 anibersaryo ng pagkakatatag ng ASEAN bukod pa sa nakataktang pagdalo ng Presidente ng Amerika, Donald Trump. Pino na naman ng iba't ibang militanteng grupo Ako naman. gaya ng inaasahan ang napakalaking pondo na inilaan ng Administrasyong Duterte para sa idaraos na ASEAN Summit. Ayon po sa grupong Kadamay at Bagong Alyansa Makabayan, sobra-sobra po yung 15.5 bilyong pisong gagastusin ng gobyerno
para ho sa naturang summit. Anilang naturang pondo'y magagamit sana sa pagpapabuti ng kalagayan at pangangailangan ng mga mahihirap na Pinoy. Idinagdag pa ni Jim Lynn Pinolio, tagapagsalita ng Kadamay Agaw Bahay, na maraming Pilipinong walang tahanan ang nanggagalaite at umuusok ang mga nanlalaking mga butas ng kanilang mga ilong dahil sa malaking gastusin ng gobyerno sa ASEAN Summit, gayong wala naman umanong mapapala ang mga maralita sa ASEAN Summit na yan. Mali. Meron. Meron. Oo. Ano, Kasi yung mga yan, kasama niya yung mga media nila. Nagko-cover. Ayan. Yung mga media nagko-cover yan. Mapapanood Kasama tayo na yung mga CNN, sa mga ASEAN, BBC, sa buong mga mundo. Galing Vietnam, pupunta rito yung mga yan. Pakikita nila ang Pilipinas. Naku, sana wag may madukutan dyan sa mga yan. Mga kapuso. Ayan, Ngayon, makikita nila, kaya pala ng Pilipinas itong ganitong kalaking pagtitipon o okasyon. Ibabalita nila lahat yan. At lahat ng mga balita sasabihin, in the ASEAN Summit in Manila, puro in Manila. Babalita tayo ngayon. Yung mga mamumuhunan doon, yung mga leader doon, Ikukonsidera tayo. mapapakinggan yan, mapapanood yan, mababasa yan. Sasabihin nila, makikita nila yung mga dinadaanan, yung mga tanawin, sasabihin nila, ano pala ang Pilipina? Kahapon nga may kamiting kami dito. Mga foreigner. Tiga London. Galing London. Ano sabi nila? British Broadcasting Corporation, BBC. Sabi nga, I'm going back to... Unang pagkakataon niya dito, meeting kami, 2 oras yung meeting kahapon dyan sa kaso. Baong kang bulak. Babalik ako sa London at sasabihin ko na ang mga Pilipino, masisipag pala kayo. Tsaka multitasker pala kayo. Sabi ko, tignan mo yan si Andoy, multitasker yan. Multitasker. Habang nagmi-meeting, natutulog, nangungulango. Sabay-sabay yan. Nagkakasot ng kung ano man yan. Yan ang multitasking. Sabi talaga ng Brito. Lahat ng pwedeng gawin, namumulangot pa. I'm back to London. I'm going to tell people there at the BBC headquarters that, you Filipinos are... Bulak sa ilong. What do you think? We think? Eto, may mapapala kayo. Baka kayo pinagbakasyon na. Yung mga natutulog po sa Baywalk, Rojas Boulevard. Mag-iingat ka. Sa lungsod po ng Maynila. Si Dionisio Santiago, pinagbakasyon na yun. Sino yan? Baka mananatili pa rin daw sa kabila ng nalalapit na ASEAN Summit. Hindi sila pinagbakasyon. Hindi nilagay sa resort? Hindi nilagay sa resort. Sa resort. Alamin nga natin yung Ano ba yan? balita ni Carlo Yan ba Mateo. yung Baywalk Homeowners Association? Yan, Iba pa yan? yan yun. Carlo? Yan yun, Kaloy. Tumpak sa pinakatumpak. Ito yung tinatawag na Makikita sila ng mga delegado sa ASEAN, yung mga leader? Baka kakaway-kaway pa to. Kung magkataon, pahahawakan pa ako ng pagtiritas ng ng ASEAN. Ipusta mo yung bonus mo. Si Joel wala nun eh. Ipusta mo yung bonus mo. Ano kaya? Sa linggo, wala na yung mga dyan. Pinag-iisipan ko nga kung maipunta ko nga Wala na yung mga kung yan dyan sa itong linggo. mga homeowners Kita mo yung pinakikita mo yan, pamingwit-bingwit pa sa Manila Bay. Wala yan. Siyempre naman. Mga sa Miyerkules ng hapon at sa Webes, pag alis ng mga ASEAN, ayan, meron balikan na. may meeting yung Homeowners Association. May board meeting sila dyan ulit. May board meeting ulit, Pero baka naglalabi pa kung saang resort magandang dalhin. At maliban nga dun sa deployment o yung talatag ng puwersa ng pulisya dito sa kahabaan ng Rojas Boulevard, maging sa bahagi dito ng Baywalk, sa kupito ng lungsod na Maynila, 3 araw bago kasi ang summit, hindi naiwasan ng ilan sa ating mga kababayan na dito pa rin magpalipas ng magdamag. Ito'y sa kabila ng halos araw-araw na rescue o yung tinatag na reach out operation na sinasagawa pa rin ng lokal na Social Welfare Department upang kunin sila dito sa Baywalk area at maging sa service road ng Ross Boulevard. At lalong-lalo na yung mga kababaihan na may dalang mga sanggol. Subalit nauna rito, nagpahayag ang Malacanang na hindi nila itatago ang katotohanan na may mga natutulog at nakatira tayong mga kababayan sa mga bangketa
Kasama na nga rito yung mga natutulog sa Baywalk, Dagros Boulevard, di kalayuan sa US Embassy at hindi nila tutularan ang nakalipas na administrasyon na dinala itong mga street dwellers sa isang resort sa lalawigan ng Batangas. Dahil sa ilang tulog na lamang ang aarangkada na nga itong ASEAN Summit, todo gwardyado ng PNP ang kahabaan ng Ross Boulevard. Kasama na nga rito ang bisinidad ng mga hotels kung saan tutuloy ang mga delegado para sa 31st ASEAN Summit. Ang inyong kapuso, Carlo Baterna, GMA nag-uulat sa Super Balita sa umaga nationwide. Walang kinikilingan, walang kaprotektahan. Simula sa ika-12 ng buwan ng Nobyembre, araw ng linggo, isa na namang special coverage. Ang handog ng Super Radio DZBB ASEAN 2017 Super Radio DZBB Special Coverage. Ang pagpupulong dito sa Pilipinas ng mga pinuno ng mga bansang miyembro ng Association of Southeast Asian Nations. Tutukan at ihahatid ng live ng Super Radio DZBB ASEAN 2017 Super Radio DZBB Special Coverage. Pagbabalitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang. ASEAN 2017 Super Radio DZBB Special Coverage. Simula ika-12 hanggang ika-14 ng buwan ng Nobyembre sa pakikipagtulungan ng GMA News and Public Affairs, Regional TV, GMA News Online at lahat ng istasyon ng RGMA sa buong Pilipinas. ASEAN 2017 Super Radio DZBB Special Coverage. At sabi nga ni Voltes 5, ang ganda panuorin yan. Oo, mapapanood natin sa CNN. This is Nick Robertson reporting from Manila, the Philippines. Oh! Ha? Pwede, oo. This is Nick Robertson reporting from Manila, the Philippines. Kita mo na yan. Walang bayad yun. Walang bayad. Pero ang halaga nun, milyong-milyon. Dolyar. Walang katumbas. Tapos sasabayan ng mga pula doon na wala kasi sila maagaw na bahay. Wala sila maagaw na mga pulis. Makikipagpukpukan ng ulo. Mga kapusong oras po natin. Alas 7:59 at 30 segundos. Pero mga kapuso, ang Right Med, hindi lang po mga gamot na direseta tulad ng ininom ko ng umaga at gabi. Mga kapuso, meron pong Right Med na pagkaraniwang mga sakit. Mga kapuso, para sa sakit ng ulo, may Right Med po para dyan. Sa allergy, may Right Med po para dyan. Sakit ng katawan, may Right Med po para dyan. Sakit ng tiyan, may Right Med po para dyan. Mga karaniwang pangasakit, may Right Med po para dyan. Yang Right Med na yan ang dapat tinatandaan natin gamot, mga kapuso, para sa iba't ibang karaniwang sakit, lalong-lalo na. Ay mga hindi kailangan ng reset. Ano ba sa allergy? May Right Med cetirizine at may Right Med loratadine, mga kapuso. Excuse me po. Lagi natin tatanda, sa mga karaniwang sakit, Right Med. Di kalidad na gamot na mura. Right Med, mga kapuso, isang pangalan sa gamot na kailangan na rin pare-pareho. Siyempre, if symptoms persist, consult your doctor. Kalahating minuto makalipas ang alas 8. Pag kailangan ng gamot, huwag mahihiyang magtanong. Kung may Right Med ba nito? May Right Med ba nito? Pag may kailangan gamot, huwag mahiyang magtanong. Kung may Right Med ba nito? Ang Right Med ay premium na gamot na kayang bilhin. Dahil gusto namin na gumaling kayo. Sa balita, yan ang aming panata. DZBB Super Radio 594. Laging naka-alerto, serbisyong totoo. DZBB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZBB. Nationwide! Super Radio! Limang minuto
Ito na po makalipas sa ikabalo ng umaga, inamin ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi nga nagustuhan ang puna ni dating Dangerous Drugs Board o DDB Chairman Dionisio Santiago sa pagpapatayo nung tinatawag na Mega Drug Rehabilitation Center sa Nueva Ecija na linalangaw po sa mga sandaling ito. Baka nga inuud na yun. 10,000 ang capacity, 400 10,000 lang po para nandun. sa 10,000 adik, mga humigit kumulang 4 na lang nandyan, baka mas marami pang daga dyan ngayon at uod kesa sa tao, kesa sa adik. Matatandaan dahil pinunan ni Santiago ang proyekto na yan ay sinabihan siya ng Pangulo na lumayas na sa kanyang pwesto. Ang sabi daw ng Pangulo kay Medaldea tell him to go. Tell him to go, yeah. Ayon sa Pangulo, dapat personal siyang kinausap ni Santiago kung may nakita siyang problema sa pagpapatayo ng Mega Drug Rehabilitation Center. Sinabi pa ni Duterte na itinalaga niya sa pwesto si Santiago para payuhan siya sa iba't ibang bagay at hindi magdadakdak lalo na sa media. He could have asked me for an audience and then tell me all about it. Kaya kita nilagay dyan not to issue statements to the press. Nilagay kita dyan para magpunta ka sa akin kung anong problema natin sa bayan natin at turuan mo ako kung nagkulang ako. Tinig po yan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Superadyo Flash Report! The Flash Report sa Mountain Cruz mula sa Ninoy Aquino International Airport. Mangaw, pasok! May dalawa na naman nga flight ang kansilado sa NAIA dahil sa masamang panahon. Dalawang flight ng PAL Express, ang flight 2P2021 at flight 2P2022 ang kansilado. No, ito yung biyaheng Manila, Masbate, Manila. Pinapayuhan ng Media Affairs Division ng MIAA ang mga pasero na makipag-ugnayan sa kanilang airline company para sa refund at rebooking ng kanilang flight. Ang inyong kapuso, Maudala Cruz, gulat para sa parbalita sa mga nationwide, walang gilingan, walang pinaprotektahan. Superadyo Flash Report! Superadyo! Sa iba pang balita, sinampahan na po ng reklamo ng tanggapan ng Ombudsman si dating Pangulong Noynoy Aquino kaugnay na matagong bakbakan sa Mamasapano, Maguindanao na ikinasawi ng 44 na miyembro ng PNP Special Action Force noong Enero ng taong 2015. Reklamong katiwalian, usurpation of official functions ang isinampa laban kay Aquino ng Sandigan Bayan o sa Sandigan Bayan. Ayon po sa Ombudsman, hinayaan ni Aquino na pakunahan ni nooy PNP Director General Alan Purisima ang operasyon sa Mamasapano kahit ito'y suspendido. Wala pang tugon ng kampo ni Aquino sa naturang reklamo. Sinabi naman ng kaalyado ni Aquino na si Senate Minority Floor Leader Frank Drilon na inaasa na niya ang paghain ng reklamo laban sa dating Pangulo sa naturang issue. That was expected because the Ombudsman already had that resolution finding basis for filing the information, and the information today is a consequence of that previous resolution. So that's part of the process. Tinig po ni Senate Minority Floor Leader Frank Drilon. Samantala, naniniwala naman si Senador Antonio Trillanes IV na hindi dapat inasuhan si Aquino kaugnay ng Mamasapano Massacre at ang dapat managot sa naturang insidente ay itong sinuoy PNP staff na retired o hepe ng PNP staff na retirado na pong pulis ngayon na si Getulio Napeñas. Walang negligence on the part of the President because binigay niya yung order kay Mr. Napeñas, yung commander, ikaw ang responsible. Kung pumalpa ka, salo mo yon. Hindi mo pwedeng ituro sa taas, sa Presidente, yung kapalpakan mo. Tinig po ni Senador Antonio Trillanes IV at sa pambihirang pagkakataon ay sinang-ayunan ni Pangulong Duterte ang punto ni Trillanes. For the first time or for the second or third time, Trillanes has a good point there. The President has the supervision and control. Supervision and control means he can overturn your decision or will decide to exercise the function itself. Tinig po ni Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, paghabla kay dating Pangulong Aquino kaugnay ng Mamasapano tragedy, pruweba na patas ang Ombudsman. Alamin natin ang balita yan mula kay Nim Faraveno. Nims, go! Ipinakita umano ng Ombudsman na ito'y patas at walang kinikilingan taliwas sa paratang ni Pangulong Duterte na ito ay dilawan. Sinabi yan ni Opposition Senator Antonio Trillanes kasunod ng pagsasampa ng Ombudsman sa Sandigan Bayan
ng mga kasong katiwalian at usurpation of authority laban kay dating Pangulong Noynoy Aquino. Ayon kay Trillanes, tama man umali na kinasuhan si Aquino kaugnay ng trahedya sa Mama Sapano, ang lumalabas dito ay objective ang ombudsman o ginagampanan nito ang kanilang tungkulin. Matatandaan na ilang beses na inakusahan ng Pangulo na dilawan si Ombudsman Conchita Carpio Morales dahil kasabwat daw sa pagsusulong ng kanyang pagbagsak, kaya nito iniimbestigahan o pinaimbestigahan ang mali nakakubli niyang 2 billion pesos na yaman. Sinabi rin ng Pangulo noong Oktubre na sinadya ng Ombudsman na mahina ang kaso laban kay Aquino kaugnay ng Mama Sapano massacre para yon ay matalo. Din ni Trillanes, hindi naman talaga dapat idiin si Aquino sa Mama Sapano tragedy. Aniya, hindi dapat isisi sa Pangulo ang kapalpakan ng inutusan nitong manguna sa Mama Sapano mission na si Police Director Getulio Napeñas na dating pinuno ng PNP Special Action Force. Ang inyong kapuso, Ninfa Ravelo. Nag-uulat sa Super Balita sa Umaga. Nationwide, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Super Radio! Super Radio! Oras po natin, alas 8:00 sa 20 segundos, naging madamdamin o emosyonal ang ilang kamag-anak ng SAP 44 sa pag-aain ng reklamo laban kay dating Pangulong Noynoy Aquino. Ayon kay Aling Florencia Nacionales, ina ni Police Officer 2 o PO2 Omar Nacionales, masaya siya at sa wakas ay mapapanagot na si dating Pangulong Aquino sa nangyaring yan. Masayang-masaya ako kung talagang kanyan. Parang matupad namin yung pangarap namin na malutas ng kaso yung anak ko. Tutinig po yan ni Aling Florencia Nacionales, ina ng napatay na si PO2 Omar Nacionales. Inihayag naman ng ina ng napatay na si PO3 Jetsin Asjali na matagal na niyang hinihintay ang paggulong ng katarungan para sa kanyang anak. Sana magkaroon ng justice kung sinong may kasalanan, maging presidente pa ng Pilipinas. Kung yung ginawa niya na hindi tama sa taong bayan, dapat naman niya panagutan yun. Ang tinig ni Rohermina Asjali, ina ni PO3 Jetsin Asjali, isa po sa tinaguriang SAP 44. 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 Baka makalimutan. SAP 44. Lumalayo ka. Lumapit ka. Hindi marinig eh. Ikaw na, hoy. Ako na ba? Sinampahan ang reklamong pandarambong ni Senador Antonio Trillanes IV si Senador Richard Gordon. Sa tanggapan po ng Ombudsman. Labo-labo na. Yan ay kaugnay ng umano'y maanamalyang paggamit ni Gordon sa kanyang Priority Development Assistance Fund o Pork Barrel. Sinabi ni Trillanes na mula sa DSWD, inilipat naman ni Gordon ang 173 milyong pisong pork barrel po nito sa Philippine Red Cross, kung saan chairman at chief executive officer itong si Gordon. Dinagdag pa ni Trillanes na ang naturang pondo'y ginamit naman ni Gordon sa pangangampanya noong eleksyon 2010. Ang amount involved dito, ang na-discover natin at ang nakadocument dito ay 193 million pesos. Ito ay yung mga PDAF na inallocate niya noong 2004. Inallocate niya ito sa Red Cross na siya rin ang nagdi-disburse. Tinig po ni Senador Antonio Trillanes IV. Sinabi naman ni Gordon na may tuturing na fake news ang mga bintang sa kanya ni Trillanes at nagpapapansin lamang umano ito sa publiko. Fake news na naman yan. Sa akin, ito ang reality na tumutulong tayo doon sa mga nahihirapan. Yan ang gusto niya, publicity, sensationalism. Hindi ko naman ibibigay sa kanya. Sasagutin ko yung sinasabi niya. Pagdadasal ko na lang siya. Hindi niya alam kung anong ginagawa niya. Labo-labo na. Magdadasal na lang daw dahil hindi alam ang ginagawa. Tinig po ni Senator Richard Gordon. Tawag sa amin sa Santana, sa Plaza Hugo. Ano? Nung araw, nung kami, nagbaparagang kami doon. Oh. Bara-bara na yan. Bara-bara. Bara-bara. Ganyan din ang katawagan sa amin ng araw. Gaya-gaya kayo. Okay. Sabagay, mas matanda ka sa akin. 14 na minuto makalipas sa ikabalo ng Mananoy. Magandang umaga po mga kapuso natin, mga nanay. Mga nanay, si Joel. Oh. Kasi nung batang cherry fair ito eh. Yung henerasyon nito ni Joel, batang cherry fair. Oh, mga kapuso. Oh, tangkat sagad pa.
Alam namin yan ang gusto nyo para sa mga anak ninyo, wala nang iba pa. Nauntog ako dito eh. Oo nga. Tangkad sagad eh. Kaya nasira yan salary deduction. Kaya ka walang bonus. Yan ang isa sa mga dahilan. Mga kapuso. Importante yung tamang nutrisyon sa mga bata. Bukod sa pagpakain sila ng tamang klase ng pagkain, proper diet and nutrition, sabi ng Inglesero at Inglesera, mga kapuso, dapat tinutulungan din yan ng mga vitamins tulad ng cherry pear para masagad yung kanilang potential kung tawagin. Para sa ganoon, ang mga susunod na mga henerasyon ng mga Pilipino, kasama na mga anak ninyo, tangkad sagad mga kapuso. Yang cherry pear na yan, meron pong CGF yan, Chlorella Growth Factor, mga kapuso. Yan ang dahilan kung bakit tangkad sagad ang mga bata. 2 dekada na po ang cherry pear na tumutulong sa mga magulang na alagaan ang kanilang mga anak. 2 dekada na ang mga bata ay tangkad sagad, mga kapuso. Ito, pag baby pa lang, meron po nito itong cherry pear drops. May kasamang dropper ito sa loob may kasamang dropper yan Ayan. Joel, dito, pangsanggol yan. Pangsanggol. Tingin ko mata mo nito, nakita mo na yan, Hindi, pangsanggol ito. Yan, mga bagong pangsanggol, panganak hanggang dropper. 2 taong gulang. Yan. Pag 2 taong gulang na yung bata, meron ding cherry pear para yan. Talagang Anong tuloy-tuloy tawag ang doon alaga ng cherry pear. yan. Walang patid yan. Forte. Forte, syrup, mga kapuso. Para ito doon sa mga 2 taon na, pataas yung edad, mga kapuso. Pagtungtong sa elementarya, mga kapuso, cherry pear syrup naman. Ito yung Metorina. Na may taurine. Ayun. Tsaka na CGF, Chlorella Growth Factor. Ito yun, mga kapuso. Ngayon, elementarya na. Pag teenager na, meron pa rin cherry pear. Huwag bibitaw. Sa cherry pear, mga kapuso, merong cherry pear PGM 10-22. Ibig sabihin nun, pang 10 hanggang 22 taong gulang na mga bata, na mga anak ninyo, may cherry pear. Kumpleto! Mga kapuso, ayan, inuulit po namin, kasabay niyan yung tamang pagkain, tsaka yung tinatawag na proper diet para lahat ng mga bata, mga anak ninyo, tangkad, sagad, mga kapuso, mahalagang paalala, ang cherry pear po, mga kapuso, hindi po yung gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang oras po natin ay 8:16 at 30 segundos. Sa balita, yan ang aming anata. DZWB Super Radio 594. Laging naka-alerto, serbisyong totoo. DZWB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZWB. 17 minuto makalipas ang ikabalo ng umaga, bumuo na ng komite ang Social Security Commission o SSC. Iimbestigahan nila yung 4 na opisyal ng Social Security System o SSS na sangkot umano sa anomalya sa tinatawag na stock trading ng pondo ng SSS, pera yan ng kanilang mga miyembro. Ayon kay Santiago Agdepa ng Social Security Commission, maliban sa ginawa nilang investigasyon sa issue, suportado rin nila ang nakatakdang pag-imbestiga nito ng Kongreso. Kabilang sa mga iimbestigahan o iniimbestigahan sina SSS Executive Vice President Rizaldi Capulong, Equities Investment Division Chief Reginald Candelaria, Equities Product Development Head Ernesto Francisco Jr., at Chief Actuary George Ongkeco Jr. Hindi umano idinitalye ng mga ito ang stockbrokers information sa SSS. Ginamit ang parehong impormasyon at nakinabang sa mga benepisyo sa tinatawag na Initial Public Offering o IPO ng unang ng 5 kumpanya para sa kanilang mga sarili. The Commission said that the officials under investigation will have their day in court. A committee has been formed to investigate the charges. The Commission also said that it welcomes and supports the forthcoming congressional probe as well as participation of other government agencies to ensure that the investigation will be complete and thorough. Tinig po yan ni Santiago Agdepa ng Social Security Commission sa ganap na 19 na minuto makalipas ang ikabalo ng umaga. Super Radio. Mukhang nagkabati na, Mike. Nag-kiss and makeup na nga ba? Mga kapuso, yan ay ang katanungan ngayon matapos punahin ni Presidential Communications Assistant Secretary Mocha Uson si Presidential Spokesperson Harry Roque.
Patatandang hindi nagustuhan ni Uson ang tila pagkampi ni Roque sa mainstream media. Ngunit sa post, ayun magkatabi na sila kasama si Presidente. Ngunit sa post ni Uson sa kanyang Mocha Uson vlog kahapon, makikitang litrato niya at ni Roque kasama si Pangulong Rodrigo Duterte. Pare-parehong nakangiti sina Duterte, Uson at Roque. Ayun Ayan. Nakalagay pa sa caption na papunta na kami sa Vietnam. Kayo na ang bahala sa caption. Yan mga kapuso. Nagkabati na. Oras po natin, alas 8:20, ipinag-utos ni PNP Director General Ronald Bato de la Rosa ang pagbawi ng assignment o pagtatalaga ng lahat ng mga pulis na nagsisilbing security escort. Yung mga escort ng mga pulis, ng mga VIP, very important persons. Kasunod dyan ang pakakatuklas ng 2 pulis. May 2 pulis na security export ng anak ng nahatulang reyna ng droga o drug queen na si Yuyu Clay na nakapiit doon sa Correctional Institution for Women sa lungsod ng Mandaluyong. Bakit wala kami naririnig na hinari nyo yung nagpapatakbo niyang correctional? Kaya Paano nagkaroon ng ganung karaming sabi dyan na hindi nila alam? Hello? Ay, partikular na iniimbestigahan Basta ng si police. Warden. Partikular na iniimbestigahan ng Police Security Protection Group o PSPG sina PO3 Walter Bidad at PO2 Faisal Sawad Jaan na mga bodyguard na inarestong si Dayan Uy na nahulihan ng droga sa apartment unit na malapit lamang ilang hakbang lamang mula sa Solano Gate na Malacañon. Ayon kay De La Rosa, hindi inireport de la Bidad at Sawanjaan sa mga nakatataas na opisyal nila na ang kanilang pinagsisilbihan na si Dayan Uy ay anak pala ni Yuyu Clay. Si Uy ay humingi ng tinatawag na protective security noong taong 2010 nang siya at ang kanyang kapatid na si Joan ay dukutin sa lungsod na Mandaluyong. Hindi ba lumitaw sa tinatawag na background check doon ng PSPG na si Yu ay anak pala ng isang nahatulan na drug lord na babae na si Yuklay. Yuklay, mga kapuso. Inaresto ng mga tao ng Philippine Drug Enforcement Agency PDEA ang 2 Nigerian nasangkot po sa bentahan po ng ilegal na droga sa Metro Manila at ilang lugar sa Calabarzon. Iniharap kahapon sa mga mamayag ang mga suspect na sina Solomon Anotiwa at itong si Desmond Osoma na nakatira sa Better Living Subdivision sa lungsod po ng Parañaque. Ayon kay PDEA Director General Aaron Aquino, pinaniniwala ang mga miyembro ng West African Drug Syndicate ang 2 yan. Sa ikinasang buy-bus operation, nagpanggap na buyer ang isang asset ng PDEA para sa bibilhing 6 na milyong pisong halaga ng shabu. Nagpositibong operasyon kaya nadakip ang 2 ogag na Alam mo, dayuhan. hindi mo nasasabihin sa'yo kung sino nag-text ito Diyan sa malapit sa kanto ng Buendia at Pasong Tamo. Buendia at Pasong Tamo. Meron diyang building ang pangalan Burgundy Tower. Okay. Burgundy Tower. Okay. May mga coffee shop dyan. May Starbucks pa ka malapit dyan Okay. Ang dami raw Chino dyan. Diyan nagkakape sa Starbucks pa selfie, cellphone, pa ano. Mga tiga-China. Ang mga bodyguard nila, mga pulis. Oo. Meron pang mukhang marin susundalo pa yata ang bodyguard nila, mga kapuso. Natin ang PNP kung ano panuntunan. Alam mo ibig sabihin yan? Pera-pera. Pera-pera yan. Wow. Defense Secretary Delfin Lorenzana, hinimok ang publiko manatiling mapagmatsyag para mahadlangan ang mga banta ng terorismo. Super Radyo. Rod Vega sa detalye ng balitang yan, Rod. Natagumpay ng tropa ng pamahalaan laban sa grupo ng mga terorista, partikular ang mga maute sa Marawi City at tuloy pag-imok ng Defense Department, partikular itong Defense Secretary Delfin Lorenzana. Sandali, Rod. Umigot ka muna na sandali, Rod. Ang alboroto, signal mo. Hello, Rod Vega. Rod? Hello, Rod? Yes, patuloy. Okay, Patuloy itong ginagawang paghimok nitong si Defense Secretary Delfin Lorenzana sa publiko na mapagmatsyag dapat para malabanan ang bantang terorismo sa bansa. Iginiit ng kalihim na responsibilidad ng lahat na mahadlagan ang lahat ng anyo ng terorista at mga terorismo. Ayon pa sa kalihim na ang Marawi Siege ay dapat maging paalala na ang pagbabantay sa bansa ay hindi lamang trabaho ng mga sundalo at maging trabaho din to ng lahat. Sa 5 buwan ng gyera ng Maute o gyera sa Maute sa bahagi ng Marawi, nagsilbi itong wake-up call
para igihin pa rin ang kapabilidad ng ating Armed Forces of the Philippines at magkaroon ng mga modernisado o modernized na kagamitan. Ang inyong kapuso, Rod Vega ng GMA, nagulat para Super Balita sa Umaga Nationwide. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Super Radio. Umuusat po ang ating oras, alas 8:25 na po. Iniharap sa mga miyembro ng media ang suspect sa pagpatay doon sa tinaguriang Good Samaritan driver na si Gerardo Magidato Jr. sa lungsod ng Pasay. Ang suspect ay si Nartulod Delemios. Nartulod Delemios na pangiti-ngiti at pangising-isi pang usang sumuko sa mga otoridad nung Martes ng gabi at nakuha na rin yung ninakaw niyang sasakyan sa lungsod ng Tarlac. Nakaharap ni Delemios ang pamilya ni Magidato kung saan humingi siya ng tawad. Nagawa lamang daw niya ang krimen dahil sa pera. Ngunit nanlaban lumano si Magidato kaya pinaril niya. Alam ko po na mahirap ako mapatawad ng pamilya ng driver. Hindi ko po alam na siya ay Good Samaritan. Humingi po ako ng pasensya. Pera lang po ang gusto kong kuhain sa kanya pero ininsist niya po, lumaban po siya. Kaya ko po nagawa yung krimen. Manday! Day! Ibiyahe mo yan! Ang tinig ng suspect na sana manlaban na si Nartulod Delemios. Bumuhos naman ang galit ng byuda ng Magidato na si Ginang Brenda Magidato. Pakinggan nyo. Kung hindi mo pinagbigyan na mabuhay siya. Ang dami niyong pangarap sa mga anak namin, sa pamilya namin. Bakit mo ginawa? Paano mo nagawa yun? Alam ko gusto niya bumalik sa pamilya niya. Alam ko iniisip niya paano siya makawala sa'yo para umuwi sa amin. Sana kinuha mo na lahat. Biyahin nyo na lang yan. Oo, Parang walang bayad ng pagsisisi. Wala, nakangisip pa nga. Nakangisip eh. Manlaban na lang sana yan. Tinig ni Brenda Magidato, asawa ng biktima. Dahil sa pagkakaresto kay Delemios na yan, Delemios, hindi po demonyos, ay sinabi ni PNP Director General Ronald De La Rosa na matibay ang kaso nila laban sa suspect na yan. At meron na palang kaso yan ng pagpanay dati. Paulit-ulit palang gumagawa ng krimen to. Talagang mamamatay tao. Gago. Grabe ito. We now have an airtight case against Mr. Delemios. Ayun. Okay, ang tinig po yan ni PNP Director General Ronald Bato de la Rosa. Sa Cebu naman, mga kapuso, may isang barangay chairman na inireklamo ng harassment. Nagpakita nung kanyang... Unsa man eh? Ito dapat ino-hold ni Delemios eh. Pinakita yung kanyang ari. Pinakita yung kanyang hari. Unsa man? Randy Gorion, RGMA, GY Sugbo. Mayo buntag, Randy. Manyak. Daghang salamat, Mayong Buntag, isang barangay chairman na Maghanoy Barili sa probinsya ng Cebu ang inireklamo ng harassment ng isang 35 taong gulang na labandera. Ito'y matapos magpakita umano ng kanyang ari at nag-aya pa ng talik sa si Maghanoy Barangay Captain Billy Catamora, 54 na taong gulang. Ayon sa reklamante na may 5 ng anak na habang siya ay naglalaba mga dakong alas 9 ng umaga, bigla umanong dumating si Catamora at panay na nag-I love you sa kanya. Laking gulat na lang nito dahil nasundan pa ito ng pamapakita ng ari ng barangay chairman na nag-aya din ng talik kagabihan kapalit ng bayad na 2,000 piso. Nagalit ang reklamante dahil nakita ito ng kanyang anak na kasama niya noon sa paglalaba. Agad niya itong isinumbong sa mister na siyang nag-report naman sa Barili Police Station. Mariing itinanggi naman ni Catamora ang akusasyon at sinasabing ang babae ang nambubuso sa kanya at nag-aya ng talik. Desidido na ngayon ang reklamante na ipaabot ang kaso laban sa barangay chairman sa Visayas Ombudsman. Samantala, dinispatcha na kahapon ng Cebu City Jail ang mga nasamsam na kontrabando na tangkang ipuslit sa pasilidad. Kinabibilangan ito ng 3 sako ng sigarilyo, gadgets at cellphones. Sinabi ni Superintendent Renante Robio, bagong jail warden, na simula nung umupo ito sa pwesto nitong Nobyembre 1, aabot na sa 45 rims sa sigarilyo ang kanilang nasira kabilang sa mga unang nasamsam sa mga nagdaang administrasyon.
Marami ding pagkakataon na nahuli ka ng City Jail ang tanggang pagpuslit ng kahong sigarilyo. Ang bawat stick ng sigarilyo ay mabibili sa loob ng kulungan ng 50 hanggang 80 pesos bawat stick. Live mula sa Cebu, Randy Gorio nag-uulat para sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Walang kinikilingan, walang pinoprotekta. Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Super Radio. Super Radio. Kanta ng kanta, ensayo ng ensayo, awiting pamaskoy, di pa rin kabisado. Sige lang ng sige, kahit wala sa tempo, malapit na kami, magkanalig sa inyo. Bilang ng inipong pera, kabado man sa gastos, ngunit kayo'y Buti pa yung nasa gobyerno eh. Hoy, tandaan nyo ha. Itong babalita ni Joey Reyes-Sobel, kayo mga taong gobyerno, pera namin yan. Pasweldo namin sa inyo yan. Kaming mga nagbabayad ng tax. Naintindihan nyo? Malinaw ba usapan? Alam nyo ba yung katakang taxpayer? Ha? Alam nyo ba yung katagang lingkod bayan? Alam nyo ba yung katagang serbisyong totoo? Parang may hugot ka. Ikaw na! Pwede ka makuha sa Beautiful Eyes. Amo, boss. Hindi yan para sa'yo. Patron. Basta ba patron yan? Narcos? Hola, patron. Buenas Ay, dias, naka. Merry na Merry. Buti pa sila. Ang Christmas ng mga kawani ng gobyerno. Simula kasi sa 15 ng Nobyembre ay matatanggap na ng mga manggagawa sa pamahalaan ang kanilang 14th month pay at 5,000 pisong cash gift. Ayon kay Budget Secretary Benjamin Jokno, ang year-end bonus ay katumbas ng isang buwang sweldo. Anya, nauna nang natanggap ng mga empleyado ng gobyerno ang kanilang 13th month pay noong pang Hunyo. Under the new salary structure, 14-month pay na kami ngayon. Meron kami 1 full month pagka June and then another full month for December. Good news talaga yan. Ayan, good news talaga ho yan, maski ho sa mga korap. Good news po yan, maski sa mga tamad. Tinig po ni Budget Secretary Benjamin Jokno. Okay, ang oras po natin mga kapuso ay 31 at kalahating minuto makalipas ang ika-8 ng umaga. Alas 8:32 kahapon po, ika-4 na taon na po. Tatawagin man natin anibersaryo. Ika-4 na taon na po ng pagsalanta ng superbagyong Yolanda. Hindi natin malilimutan. Walang sinuman ang Ginunita kahapon ang ika-4 na taong anibersaryo ng pananalasa ng superbagyong Yolanda na ikinamatay na mahigit 6,000 at 300 katao. Report ni Ivan Mayrina ng GM News mula sa Tacloban. Hanggang ngayon, paminsan-minsan may nakikita pa silang mga kalansay doon ng mga biktima ng Yolanda batay sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Mayroon ding mahigit 26,000 nasugatan habang mahigit 1,000 iba pa ang nawawala. Mahigit 1,000 pa po ang nawawala at hanggang sa ngayon ay hindi pa natatakbuhan. At dahil karamihan sa mga namatay ay hindi na nakilala pa, inilibing na lang sila sa isang tinatawag na tulad na nakikita nyo niyang mass grave. Ang pagragasa ng Yolanda sa silangang Kabisayan ay nagdulot na matinding pinsala sa mga pananim at infrastruktura na umaabot sa halagang 89 na bilyong piso na. At sa kabila ng ginawang tinatawag na memorial sa lungsod ng Tacloban, ay ang sumadsad na barko na MV Eva Jocelyn. Dahil sa tinatawag na storm surge o daluyong, ay nadala at dinaganan ng barko na yan ang mga bahay sa tabing dagat sa barangay Anibo, dyan sa may Tacloban. Kaya yung mga nakatira sa bahay na yon, yupe at pipe sa ilalim ng malaking barko. Dito kami nahirapan kunin yung mga patay dahil naipit ng container van, naipit ng barko. It was very much horrible na makita namin the day after na dito yung tao halos
hindi na sila makagalaw, hindi na nila hinahanap yung properties nila, hinahanap nila mahal sa buhay. Tinig po yan ni Ma'am Brando Bernadas ng Lungsod ng Tacloban Disaster Risk Reduction and Management Office. At kahit 4 na taon na nakalilipas, nararamdaman pa rin ng nakaligtas na si Michael dahil karamihan sa mga mahal niya sa buhay, Michael Moscoso, karamihan sa mga mahal niya sa buhay, namatay. Parang inisip ko lang siguro yung sarili ko, pero habang nandun na ako sa tubig, parang nung inisip ko na wala na sila, parang gusto ko na nga lang mag-suicide din, hanggang pati yung dagat iniinom ko na. Kasi siguro mga almost 1 minute siguro ako sa ilalim nun. Ipagdasal po natin, yan si Michael Moscoso na yan at lahat po ng mga naapektuhan po ng Super Bagyong Yolanda na yan, 4 na taon na po ang nakakaraan. Oras po natin, alas 8:34 at 30 segundos. Sa kabila ng pananalasa ng Super Bagyong Yolanda, 4 na taon na ang nakakalipas, meron pa ring mga milagrong umusbong mula ho dito. Kahapon ay pinagdiwang po ni Keisha May Estonio ang kanyang ika-4 na taong kaarawan. Kwento ho ni Joanna Fe Estonio, bago manalasa si Yolanda ay pansamantala silang tumuloy sa Tacloban Airport kasama ang kanyang mister at isa nilang anak. Noong mga panahong iyon ay kabuanan na ni Estonio. Nang mag-landfall si Yolanda ay kasabay nito ang storm surge o taluyong. Dahil po dito tinangay na rumaragas ang alon ng pamilya Estonio. At matapos ang ilang oras na palutang-lutang sa tubig, sila po'y nakaligtas. Sa puntong iyon ay tsaka lamang nanganak si Aling Joanna at kanyang isinilang si Keisha May. Sinasabi ko lang sa tiyan ko na kumapit ka lang, Bi. Kung gusto mo lumabas, wag muna ngayon. Hintayin mo muna na makaupo ako sa pupuntahan natin. Sumunod naman siya. Pag ko doon, bigla na siya lang lumabas. Blessing to kasi yung iba nawala ng anak, tapos ako nandito. Oo naman, 4 years old na si Keisha May. Tinig po ni Aling Joanna Fe Estonio, isa sa mga nakaligtas sa Super Bagyong Yolanda. Pinag-uusapan natin ang Yolanda at saka Kabisayaan. Binabati po namin Mayong Buntag, Jack Jacusalem. At Mrs. Sharon Jacusalem sa Sugbo. Mayong Buntag. Hello! Jack and Sharon. At magkasama silang nakikinig at nagtitiwala sa Super Radio, Super Balita sa mga nationwide worldwide na tungay. Kasama si Jen Sumalino at si Jafar. Mayong Buntag. Salamat po mga kapuso. Ito, naglunsad po ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng tinatawag na dry run. Practice lamang po, dry run, practice, ensayo. Sa libreng sakay na naglalayong tulungan ang mga pasahero ng MRT3. Ganito po yan. Yung proyektong yan. Yan po ay ang tawag na MMDA Alalay sa MRT3. MMDA. MMDA Alalay sa MRT3. Nandun si Glanwego ngayon mamaya, susunod na siya. Sinimulan niya kaninang alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga yan sa MRT North Avenue Station. Sa dulo ng MRT, ganito yan. Merong 4 na bus kanina doon. Ewan natin kung nagdagdagan na. Magsasakay sila sa North Avenue Station. Ibababa nila yung mga pasero sa Ortigas at Ayala Station. Okay, tapos? Sakay kayo ng MRT. Bahala na kayo. Muli namang papasada, yung 4 na bus na yan, mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi sa MRT Taft Avenue Station, yung pabalik na yan, hanggang North Avenue Station. Simula bukas, araw ng Biyernes, magpapakalat ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng 30 papaserong bus sa iba't ibang istasyon ng MRT. Hindi ko naintindihan, kaya nag-MRT yung mga tao dahil ang MRT hindi natatraffic. Tumitirik lang nga. Magbubus yan, matatraffic yan. Ay! Nako! Ang pinakamagandang gawin dyan. Gusto mo magbus? Pupunta ako sa North Avenue Station sa MRT. Punta ka sa stasyon ng MRT. Magbus ka. Ang pinakamagandang gawin dyan, gawin na lang nating kalsada yung taas ng MRT. Aspaltohan mo na lang. Doon yung padaan yung mga bus. Yun. Tingnan mo na. Yun ang pinakamagandang Kamustahin natin gawin. si Glenn Wego, tututukan niya Nangako siya kanina, babalik siya para malaman natin. May sumasakay ba sa mga bus na yan o wala? Na mga dapat ay pasahero para sa MRT. Glenn Wego! North Avenue Station. Pasok! Tuluyan na nga bumuhos yung dami ng mga pasahero dito sa MRT North Avenue Station, pero hindi talaga mabenta sa kanila. Itong pagsakay sa MRT bus, ang bihira talaga. Hindi talaga mabenta, Mike. Ayaw sakyan yung bus. Wala, hindi talaga. Traffic yan
Yung unang bumiyahe, Kaya MRT, isa sa mga dahilan, walang traffic. oo. Mabilis ka makakarating sa parating mo. Ngayon, yung oras na matatraffic ka, konting dagdag tulog pa yon sa umaga. Hindi ba? Oo nga eh. Dagdag pahinga pa yun. Maganda sa MRT, walang traffic, pero ang problema, may T-Rick. Oo, totoo yun. Tuloy mo na. Huwag mong patulan tong corny na ito. Tira. Yung unang bumiyahe, mabibilang lang sa daliri yung sumakay. Nako, patay tayo. Oo, pero bahagya namang dumami dun sa pangalawa at pangatlong bus. Teka ba na, napuno ba yung mga bus na yun? Hindi naman masyado, Mike eh. Alam mo, sobrang kakaunti talaga kasi nga dry run pa lang naman. Pero kung titignan mo yung sa dami talaga ng mga pasahero ngayon sa MRT, hindi talaga kayang solusyonan. Kung makakabawas man, like, sobrang kakaunti talaga. Pero tiwalang MMD at LTO na sa mga susunod na araw, tatangkilikin na ng mga pasahero itong MRT bus. Ngayon kasi, dry run pa nga lamang kung saan 3 hanggang 4 pa lamang na MMD MRT bus ang bumiyahe. Samantala, kapansin-pansin naman na biglang naglaho yung mga van na may terminal sa tabi lamang dito ng MRT North Ave. Siyempre, puro tiga MMDA dyan. Mismo! Nadali mo! Alpasan yung mga illegal, yung mga kolorum, alpasan. Pornada yung negosyo. Pornada yung negosyo nila. Kaya't nagulat din yung ibang mga pasero, nasaan na yung sinasakyan namin dito sa gilid. Nawala na. Kaya't napilitan sila. Yung iba, kung hindi mag-bus, yung iba naman, tiisin na lamang muna. Dahil talagang, sinabi ko naman kanina, Mike, walang aircon eh. Glenn, may nag-text dito, may source tayo. Yun daw huling bus, punong-puno. Puno talaga, Mike, naman. Napupuno naman. Yung huling bus naman. Sabi mo kasi, konti, hindi na puno. Yung sa una, kakaunti talaga. Oo. Yung pangalawa, sakto, napahuli, napuno naman siya. Kaso nga lang, Mike, talagang hindi masusustentuhan yung pangangailangan. Sobrang dami. Kulang yung mga bus. Kulang talaga, sobra. Sorry, nagkamali ako sa pagkaintindi sa'yo. Kulang yung bus. Kulang. Ganon. Pero yung una talagang umalis, Mike, kakaunti yung pasahero. Nakita namin yung video, ayan, yung dumaan. Yan. Yung una talagang halos walang sakay talaga, Mike. Pero umaasa ang MMD sa mga susunod na araw, tatangkilikin ito ng taong bayan dahil talagang kakaunti yung bumabiyahing tren. Pero Mike, may himala ng kaunti dahil kanina, nung kasagsagan ng dami ng mga pasahero, nasa 16 na bagon yung nakabiyahe. Yan ay mataas na kung ikukumpara nung mga nakaraang araw na umabot lamang sa 13 yung mga nakabiyaheng bagon. Ang importante dyan, kahit ilang bagon pa yung bumibiyahe ngayong umaga, karon buntag, sabi ka ng mga Bisaya, walang tirik pa. Totoo. Pag tumirik, Mike, wala na naman. Problema na naman yan. Pero ganun pa man, yan ang pangyayari dito sa MRT North Avenue Station kung saan ginawa yung dry run ng MRT bus. Ang inyong kapuso, Glenn Huevo ng Jermaine Nagulat para sa balita sa umaga nationwide. Walang kinikilingan, walang pinaprotektahan. Super Radio! Bus stop where day she's there, I say, please share my umbrella. Bus stop, bus go, she stays low. Si Mang Cesar at ang mga tiga Ambangig, Bukod, Benguet, nakikinig, nanunood, nagtitiwala. Salamat, Benguet! Uy, malamig dyan, malamig dyan. That umbrella, we employed it. By August, she was mine. Every morning I would see her waiting. May nag-text dito. Sana raw ayusin yung mga escalator ng MRT tsaka yung mga mababantot at mapapanghing mga CR at palikuran ng MRT. Opo, mga karating. Speaking of Tirik, Mike. Speaking of Tirik. Not once. But once? Not twice. Not twice? Not thrice. Not twice? But 10 times. Anong 10 times? 10 times. Ano yung 10 times? 10 beses nagkaroon ng aberya. Para ka nasa sabong, sa operasyon. Logis. 10 times. 10 beses kasi, Mike, nagkaroon ng aberya sa operasyon ng MRT Line 3 mula araw ng Lunes hanggang Miyerkules. Yan ay mula ng tuluyang kanselahin ng Department of Transportation DOTR ang kontrata sa kanilang maintenance provider na Busan Universal Rail Incorporated o BURI. Kahapon ng umaga, 3 beses pinababa ang mga pasahero ng MRT sa Quezon Avenue Station, Cubao Station at sa pagitan po ng Guadalupe at Buendia Station matapos pumalya ang signaling system ng tren. Noong namang araw ho ng Martes, nakaranas ng madalas nilang palusot na technical problem ang biyahe ng MRT sa North Avenue Station at Quezon Avenue Station. At noong Lunes, 5 beses rin nagkaroon po ng technical problem
ang tren ng MRT sa Cubao Station, Magallanes Station at Santolan Station. Ganoon na rin sa North Avenue Station. Sa gitna nito, wala namang sawa. Opo, walang sawa po si Transportation Undersecretary Cesar Chavez sa paghingi ng tawad sa mga naaburitong mga pasahero. Anya, humihingi sila ng tawad sa mga busit ng pasahero dahil dadalawang araw pa lamang mula ng pangasiwa ng DOTR ang pagme-maintain ng mga riles ng tren ng MRT, mga kapuso. Yan po ay tinatawag na dry run, mga kapuso. Dry run sa Abelia. pa lang sa Ngayon naman ang DOTR. Sa Kapalpakan. Yan, dry run sa Kapalpakan. Ng buriki. Ito, may nag-text po rito, 1924 ang ulit, 4 na numero ng kanyang cellphone. Sabi niya, Mang Mike. Alin ba MRT pinakabago, di ba MRT? Opo, yung LRT. 98 lang po yung MRT. Oo, yung LRT, buhay pa si Marcos noon. Ngayon, nakalibing na sa libingan ng mga bayani. MRT 3, sabi niya, bakit pinakabago siya, yun, pinakabulok. Wag po kami tanungin din nyo. Pinakabago yung sa mga tren natin sa Metro Manila, yung MRT, yun din ang pinakabulok. Ayos Ay, nako. Gisingin natin. Gisingin na lang natin yung mga Pilipino. Yun daw mga escalator dyan sa may Ayala MRT southbound at sa GMA Kamuning, 2 buwan na hindi gumagana. Ayan, mga kapuso. Yung escalator, hindi nyo mapagana, yung pang mga bagon. Ganyan talaga. Saka mag-copy ko Black 3 muna tayo. Para mas malakas tayo pag umaga. Bago umalis ng Gisingin na bahay. lang natin yung mga Pilipino. At para pag meron silang lakas. hindi tayo lulugo-lugo. Yan. Maraming Pilipino ngayon, papasok pa lang, tutungo na yung mga nood pag nakasakay sa bus, pag nakasakay sa MRT, kung gumagana ang MRT, mga kapuso, di ba? Yan. Pati sa mga sasakyang pabrado. Pagdating sa pupuntahan, pag ito umaga, copy ko Black 3-in-1 pa rin. Copy ko Black 3-in-1, mga kapuso, tignan nyo naman yan. 25% more. Yan, 25% takes tier at more. Nakasulat 25%. 25% dagdag lakas, dagdag bango. Amoy kape yung dagdag. Ito lalagyan ito ng Coffee ko Black 3-in-1. Kaya pag higop nyo tuwing umaga ng mainit na Coffee ko Black 3-in-1 coffee. Sinubukan mo naman ang hindi masyadong mainit yan. Ay, naku, Masarap, gising, masarap. mga kapuso, Coffee ko Black 3-in-1 coffee. Mabibili po ito sa mga piling suking tindahan nyo nationwide. Coffee ko Black 3-in-1 coffee, mga kapuso, para boom, gising tayo tuwing umaga para malakas tayo, mga Pilipino, mga kapuso. Ang oras po natin, alas 8:46 at 30 segundos. Tapat sa balita, yan ang aming anata. DZBB Super Radio 594. Laging naka-alerto, serbisyong totoo. DZBB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZBB. Nationwide! Sports! Saksi! Sports! Saksi! Alas 8:49 sakto, Chino Trinidad, Sports, saksi, pasok! But right, meron akong hindi narinig na matagal na. Ganon. Tutugtog. Okay, sige, ihanda namin. Go! Ha? Ayan, ihanda nyo sa bandang dulo itong item natin sa una, ha? Ito muna tayo. Kasi sayang yung UP naming mahal eh. Kaya buong araw itong lumalaban, kumayod. Yung UP Fighting Maroons. Kaya Fighting Maroons tawag sa kanila eh. Pagdating ng fourth quarter, latin kami. Sorry na lang. Ganyan po ang nangyari, ang sinapit sa fourth quarter ng UP Fighting Maroons kontra sa Ateneo Blue Eagles sa kanila pong bakbakan dahil naglunsad ng 17-3 run. Ito pong Blue Eagles sa fourth quarter at nagtapos ang laro sa score ng 96-82. At dahil dito ay naitala ng Ateneo ang kanilang ika-13 sunod na panalo at wala pang katalo-talo. Nalalapit silang umabot sa tinatawag na winning streak na 14-0. Pag nakuha nila yan, outright na sila sa championship. Pero ito maganda storya. Anong tugtog yan? Diba? Itong storya. Para
makukumpleto nga ng Ateneo Blue Eagles ang kanilang historic sweep sapagkat ang kanilang makakalaban ay walang iba kung hindi ang De La Salle Green Archers. Ang ganda. Magbibigat ka dyan. Mike. Quiet. Mike, baka may ticket ka. Quiet. Ha? Sige. Samahin muna natin ang tugtog na yan. Linggo, mga kapuso, yung mga mahihilig sa tinatawag na laro, ay tignan nyo kung ano ang magiging kaganapan na yan. Pag naka-sweep, ito pong Ateneo, outright sila. Ibig sabihin, mag-iintay na lang sila sa championship at wala silang gagawin kung hindi panoorin, magpakondisyon, maghanda. Pero, kung sila ay mapapatid doon sa kanila pong historic sweep na yan, abay, magiging iba storya nito. Magkakaroon ng tinatawag na bakbakan doon sa mainit na Final Four. Hindi pa nga alam yung final composition nun eh. Ganyan po ang storya nitong nagaganap na UAAP. Exciting, ano? Yan ang sinasabi ko. At tagal natin di ba patugtog yan, Boss Mike? Naman! Tagal na! Ha? Nakamiss pala yan pag hindi mo naririnig ng matagal. Naman! Oo, yan. Wala pa laro yan, ha? Ano kaya sa linggo? Tignan natin sa linggo kung ano magiging resulta. Pero, Wednesday pa lang ngayon, kaya huwag kayo magkalala. Maraya pang storya. May storya pa tayo sa NBA, eh. Chino, marami pang ticket. Marami ba? Sa mga scalper. Ay, naku! Imagine mo, Boss Mike, yun? Libo! Mahirap magsalita, ha? Grabe naman, Ha? Ano yan? Mahirap magsalita, pero imagine, ha? Hindi ko sinasabi na wala na yung adaption, wala na yung STU, yung UP at saka yung NU. May mga pag-asa pa sila makapasok sa Final Four. Pero, kung sakali lang po, na magtapat nga sa championship, itong Ateneo at saka yung paborito ng Nasal, hulaan nyo kung saan sila pwedeng maglaro. Yung record ng PGA, kung sa arena na sinasabi Kaya. Pwede. Kaya. Pinag-usapan na namin yan nung isang araw, ha? Yung mga kausap ko, pwede. Sa Philippine Arena, kayang punuin yan ang Ateneo at ng Lasal. Pwede. Kaya, Chino. Wala ka sa akin. Kaya. Kaya. Kasi boss, may malulungkot. May lulungkot yan. Siyempre, isa lang ang mananalo at isa lang ang matatalo. Pero pakatapos yan, friends pa rin, BFF pa rin. Hindi yun ang lulungkot. Ang lulungkot yung mga scalper. Ganon. Kasi tataas na yung dadami na yung supply, hindi. Pero ito lang sasabihin sa inyo. Kung magaganap na yan, malaki ang pag-asa, malaki ang chance na magtapat ang dalawang kupunan na ito. Pagsabi na tayo ng ticket, tumawag na kayo doon sa Philippine Arena at magpa-reserve na kayo. Aalamin ko lang kung yung schedule ng finals. Kung hakong lang, mahirap magsalita, baka sabihin may pinapanigan tayo dito sa saksi sa Double B. Wala po. Ang inyong sports saksi walang pinapanigan. Dahil ang pinapatugtog po namin malinit ay ang alma mater sa ng De La Salle. Ito po si Chino Trinidad, ang inyong sports saksi para Super Pagkitas o mag-reason drive. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Nananawagan po para sa mga nominasyon para sa De La Salle University Dasmariñas, Gawad Caviteño. Parangal po ito para sa mga natatanging Caviteño. Mabuhay ang Cavite! Mabuhay ang mga Caviteño! Lahi ng mga bayani! Tumatanggap na muli ng mga nominasyon ng De La Salle University Dasmariñas para sa DLSUD Gawad Caviteño. Ito ay taunang pagpili nila ng mga namumukod tanging Caviteño sa larangan ng edukasyon, kooperatiba, kalikasan, pagtuturo at kapulisan, mga kapuso. Ang nominasyon ay bukas para sa lahat ng mga Caviteño, individual, samahan, tanggapan at mga pribadong sektor na nagpamalas ng natatanging serbisyo at marangal na katangian ng paglilingkod sa mamamayan at sa lalawigan ng Cavite para maging inspirasyon sa iba pang mga mamamayan ng Cavite at ng buong Pilipinas. Hanggang Nobyembre 29 po ang huling araw ng pagpasa ng nominasyon at ang paggawad sa mga mapipili ay gaganapin po sa ikapito ng Marso taon 2018, March 7, 2018. Para sa karagdagang
impormasyon, makipag-ugnayan po kayo sa Marketing Communications Office o kay Ginang Rosani Sarille. Ginang Rosani Sarille. Ito pong telepono nila, 481-1900. 481-1900, local 3031. O magpadala kayo ng email sa mca@dlsud.edu.ph. mca@dlsud.edu.ph. O mga kuso, ngayon naman. Investigador. Kung kayo po ay may problema sa lupa, may problema kayo sa trabaho, sa kasal, sa iba pang mga problemang legal. Ngayon pong Nobyembreng ito, katuwang po ng Sumbungan ng Bayan, ang serbisyong totoo, kasama po namin ang mga tiga Sambeda Law School Batch 92. Mga abogado na ito ng Sambeda. Mga matitigas yan. Kailangan yung tumawag muna para magpalista. Libre po itong payong legal. Mga abogado po ng Sambeda Law School Batch 92 at ng Sumbungan ng Bayan. Tumawag kayo para magpalista. Tawagan nyo at sa detalye, mga problema legal. Libreng payo po ito ng Sumbungan ng Bayan, 333-7161. Inuulit po namin ang idadayal yung telepono mga kapuso, 333-7161. 333-7161, mga kapuso. Pwede ba idulog dyan yung mga walang bonus? Sabay niyo kabuhan ang mas pinalawak at mas pinalakas sa Super Balita sa umaga nationwide. Ako po niyo kapuso, Joel Reyes Abel. Radyo na, walang bonus pa. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Tama ka, wala kang bonus. Ang serbisyong totoo lamang. Ako po yung kapuso, mga kaibigan. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Radyo na! Wala pang bonus. Radyo na! Hindi pa. Super Balita sa umaga nationwide mula sa pinagkakatiwalaang network sa buong Pilipinas, ang GMA. Mabuhay ang Pilipinas! Alas 8:57 at 30 segundos.